Hi, hello, this is Jerry TV channel. Thank you for dropping by and welcome to my blog. Welcome to my channel. So, nining takna karon sa kagabion mga kaigsoon ko kigalaan aduna na usab kita ito bagon nga pangutana nga gipadangat kanato gikan kang Sir Kim Punk TV. So, ikaduhan na niya nga pangutana mga kaigsoon ko o kigalaan nga gipaabot nga rin nato kanimo Sir Kim Punk TV. I would like to say maayong gabi diya nimo and I hope nga ready ang imuhang kasing-kasing, ready ang imuhang dalunggan, o niya open-minded na ka, o niya dayon, doon na kay teachable heart, nining takna ako sa gabion, samtang kamaminaw sa akong mga tubag, diha sa imuhang mga pangutana nga gipadala nga rin nato. So, dalaygon ang Dios nga magapakig-uban ka nato, nining takna ako sa gabion, nga samtang atong pagkatunan ang iyang mga pulong, hatagan kita og hayag sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Okay, padayon ta mga kaigsoon ko gigalaan, compounding iyang pangutana mga kaigsuonan, no? Daghan, sulod. Matod pa niya ikaduhang pangutana kay permiro man to niya pangutana katong atong gi-answer no sa ato ang vlog mahitungod na sa pangutana usab nga kan a religion save us. So didto siya nagbutang og mga pangutana. Ikaduha niya pangutana matod pa niya, asa nato mabasa sa Biblia nga magtukod mo inyong kaugalingong pundok? Medyo bugat ni nga pangutana na no. Salamat Sir Kim Pang. O niya dayon kay sa Matthew 16:18 matod pa ni Jesus, I will build my church, singular man, no, matod pa ni open parenthesis, singular niya close parenthesis. Wala siya mag-ingon I will build my churches, no, usa lang. Matod pa niya sa Juan 16, gusto ni Jesus mahiusa kita sa usa ka pundok ubos sa usa ka magbalantay. O niya dayon katapusan og ngano nga aduna na may mo more than 40,000 Christian denominations nga usah raman ang gitukod ni Jesus Christ. So daghan man ni imong pangutana Sir Kim. So ato ni siya nga paningkamutan sa pagtinagsa no. Siguro ang una nimong pangutana mo ay atong unahon usab sa pagtubag nining takna karon sa kagabion. Pero meron nimong pangutana asa nato sa Biblia mabasa nga nagsugo si Ginoong Hesus sa maghimo mo inyong kaugalingong mga pundok. Akong tubag nimo wala tay mabasa sa Biblia nga gisugo kita sa atong Ginoong Hesukristo nga magtukod tag atong kaugalingong mga pundok. Hinunua ang iyang sugo mga kaigsunan ko kanato makita nato sa Mateo 28:19-20. Diin siya miingon panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og imantala o iwali ang maayong balita. Unya dayon ang motoo bautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So mo kanay sugo sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsoon, sugo sa pagpanglakaw, dili sugo sa paghimo og mga pundok o mga sikta o kaha denomination. Siguro mao na ang buot nimo ipasabot diha mga kaigsunan ko na Sir Kim Punk no. Now balik ko na to pangutana, asa ba mabasa nato sa Biblia nga gisugo kita ni Ginoong Hesus sa pagpanglakaw o niya maghimo og mga kaugalingong mga pundok. Sa ako nang gikaingon wala tay mabasa mga kaigsoon ko kikiran. Apan suginlan ko ikaw sa diha nga ang mga tinun-an sa Ginoo nang lakaw sila sumala sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsoon ko kahigalaan no. Adunay gitawag dinhi sa balaang kasulatan nga adunay gitawag sa church history nga tremendous result nga nahitabo o gibuhat sa Dios sa ilahang mga kinabuhi sa pagpanglakaw. Ug nga mabasa nato kini mga kaigsoon ko sa Acts chapter 2 verse 43 ang resulta sa ilang pagpanglakaw. Matod pa dinhi, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So ang resulta mga kaigsoon ko sa dihang nahimantala na nasangyaw na nila mga kaigsoon ko kigalaan ang pulong sa Dios. Tungod kay mao mga kini siya sugo sa atong Ginoong Hesus. No matod pa dinhi nga the Lord added to the church daily such as should be saved. So ginadugangan sa Dios ang number of believers didto sa iyahang church mga kaigsoon ko nga gitukod. Tinuod nga si Jesus nag-ingon I will build my church. Wala siya nag-ingon I will build my churches. Pero ngano nga nadaghan naman ang mga churches karon sa atong kapanahonan. Ipadayon nato ni mga kaigsoon ko nga panagtuon. If we will just study church history, kung ato lang tan-awon mga kaigsoon ko ang mga panid sa kasaysayan sa unang siglo sa mga magtotoo no. Ato makit-an didto nga adunay gitawag sa mga historians nga the most favorable outcome of the great persecution suffered by the early church.
no? Ano ni gitawag nga pinakadakong kaayuhan o pabor nga natagamtaman ang mga magtotoo sa atong Hesus Kristo, human kini sila sinati sa dili tiaw nga mga paglutos. Atong nahibaw-an mga kaigsoon ko gigalaan nga grabe ang mga paglutos sa mga tinun-an sa atong Hesus Kristo kaniadto. Ilabi na sa time mga kaigsoon ko ni Saul, no? Sa wala pa siya mahimo nga Paul, Apostle Paul, na usa pa siya ka Saul of Tarsus, usa siya ka Saulo ng kalugan ni ini mga kaigsoon ko gigalaan manglulutos ang mao nga pangalan, no? Sa time ni Saul mga kaigsoon ko of Tarsus, grabe ang mga paglutos sa mga tinun-an sa atong Hesus Kristo. Kung nga mabasa nato na sa Acts chapter 8 verse 1, no, atong basahan mga kaigsoon ko matod pa dinhi, and Saul was consenting unto death, unto his death, and at the time there was a great persecution against the church pa singular pagyapon, against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad. Ngano nga aduna may gitawag sa mga istoryan mga kaigsoon ko gigalaan nga favorable outcome sa great persecution nga nasinatian sa mga Christians, mga magtotoo sumusunod sa atong Hesus Kristo kaniadto. Because in verse 4 chapter 8 of book of Acts, it says, Acts 8:4, therefore, no, dunay gitawag diri nga they were scattered abroad because of the great persecution. In verse 4, therefore they that were scattered abroad, matod pa sa Biblia mga kaigsoon ko, went everywhere preaching the word. So kadtong mga nanghitibulaag gumikan sa mga paglutos mga kaigsoon ko nga hilabihan gayud sa time ni Saul mga kaigsoon ko. Siya kaniadto for you nga wala pa masayod o makaila kung kinsa ning tawhana si Saul o sa siya ka persecutor sa early church. Siya adunay gitawag nga kung sa ato pa nga term karon do na siya mura og permit or license to kill. No, ang iyang buhaton mga kaigsoon ko mao ang pagpangdakop. Legal ni siya mga kaigsoon ko nga iyang gihimo. Aduna siya ay pagtugot niini sa Romanhon nga panggamhanan nga ang tanan nga mga sumusunod kang Kristo nga iyang masakpan mga kaigsoon ko gigalaan iya kining dakpon o nga iya kining patyon. So dili basta-basta ang ilang nasinatian ug tungod niini nang hitibulaag ang mga tinun-an matupas bala ang kasulatan labot sa mga apostoles. Unya dito sa maong dapit diin sila nang hitibulaag matud pa mga kaigsoon ko sa akong gibasa didto nagapadayon sila sa pagpangwali sa ebanghelyo. Nagapadayon sila sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. So klaro og tataw mga kaigsoon ko nga nag-anam gayud, nag-anam og tubo ang church nga gitukod sa atong Hesus Kristo. Buhat 9:15, apan ang Ginoo miingon ngadto kaniya kang Ananias kini mga kaigsoon. This is the time nga si Saul na encounter na niya si Jesus sa dalan sa Damascus. Samtang siya nagasakay sa kabayo, padulong na usab mga kaigsoon ko kigalaan sa Jerusalem, aron na usab sa pagpangdakop sa mga Kristohanon, nahibalag niya si Hesus diha sa dalan, pinaagi sa usa ka silaw nga siga gikan sa langit, unya napukan siya gikan sa kabayo, nahulog, unya nabuta mga kaigsoon ko matod pas bala ang kasulatan, unya dayon dunay tao sa Ginoo in the name of Ananias nga gipadaygan sa Dios kabahin na niining maong Saul nga nahagbong gikan sa kabayo gumikan sa maong siga nga iyang nakit-an nga nagapresentar sa siga sa atong Ginoong Hesukristo nga presensya. So matod pa si Ginoo ngadto kaniya, moadto ka didto niining dapita kay naa didto si Saul aron imong maampuan kay siya usa ka sinugo ko alang sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil. Matod pa niya dinhi, apan ang Ginoo miingon ngadto kaniya, umadto ka kay siya pinili nga gamiton ko sa pagdala sa akong ngalan ngadto sa mga Hentil. So Saul became Paul and have made, kung atong tanawon ang history, si Saul nahimo na karong Paul, mga kaigsoon ko, human na convert na siya into Christianity pinagi sa prayers ni Ananias. Unya dayon naghihimo na usab siya o gitawag nga 3 missionary journeys. Kaya ako moingon mga kaigsoon ko nga this remarkable growth of the church tungod sa great persecution nga ilahang nasinatian, mga kaigsoon ko higalaan, gitriple
mga kaigsunan ko, ang tubo sa iglesia human nakabig si Saulo ngadto sa pagkakristohanon. Why? Because Paul had made 3 missionary journeys didto sa Asia Minor nga kontinente, mga kaigsunan ko gilan. And this time, the one true Church of Jesus Christ that was established at Jerusalem on 33 AD became churches in Asia Minor niadtong panahon na. Ang isa ka church nga gitukod ni Jesus didto sa Jerusalem, pag-ingon niya, I will build my church, isa ka church kaya natukod, after na-convert si Saul, nahimo na kini karong mga churches. Ug nga gani mabasa nato kini sa makadaghan mga kaigsunan ko dinis bala ang kasulatan. There are 36 times nga mabasa nato sa New Testament ang word nga churches, no? Nakatukod siya mga kaigsunan ko og kasimbahanan. Acts 16 verses 4 to 5 akong basahon. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Verse 5, and so were churches established. Klaro, no? And so were churches established. Ako basahin ko otro. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, no? That were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem, and so were the churches established. So with letter is nagid ni diri Sir Kim Pang, no? Tinuod nga in Matthew 16 verse 18, singular lang na ingon si Jesus, I will build my church. Pero pag-abutin nga nga nakabig na si Pablo, mga kaigsunan ko, diha nagsugod nga ang church nahimo ng churches, no? Because according to the history, si Paul nakahimo man og 3 missionary journeys sa entero Asia Minor. Og nga dili lamang kay 1, 2, 3, 4, 5, mga kaigsunan ko, daghan kayo ang ihang mga nangatukod nga churches. Gani most of the New Testament books, mga kaigsunan ko, gi-address kini sa mga dapit o lugar nga diin natukod, mga kaigsunan ko, ang usa ka local church by Apostle Paul, no? So klaro og tataw nga nidaghan ang mga churches, mga kaigsunan ko kahigalaan. Revelation 1:4, another example nga nidaghan ang churches. John to the 7 churches in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come. So sulat kini, mga kaigsunan ko, sa manulunda ngadto kang John para sa 7 churches in Asia. So kini nga mga churches, 7 churches, mga kaigsunan in Asia, was founded ni siya by Paul during his second and third missionary journeys, no? Unya nagsilik og 7 nga maoy gipadangatan ni ining maong mga sulat sa manulunda. So the word church, ako nang gikaingon, or churches, is found 30 times in the New Testament. Mao kini Sir Kim Pang ang unang tubag sa imuhang unang pangutana. Asa nato mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Ginoo sa pagtukod, magtukod mo inyong kaugalingong pundok, wala tay mabasa. Again, wa tay mabasa. But be it known unto you, no, that historically speaking, churches were the byproduct of the preaching of the gospel and the anointing of the Holy Spirit upon the preachers. Mo ni siya hinungdan, because of the rigid propagation o propaganda o pagwali, mga kaigsunan, pagsangyo, pag-share sa gospel, daghang mga churches ang nangatukod, mga kaigsunan ko, sa panahon sa mga apostoles. Hangtod karon sa atong kapanahonan, sumala sa survey, there are 38,000 denominations na ang naglungtad worldwide sa atong kapanahonan karon. Not 40,000, 38,000 plus. Mga gisundulan na og 40,000 ang gidaghanon. Daghan na kaayo sila. But ang question, mga kaigsunan, kumao ni, how do we know if that denomination or if that particular church belongs to the one true church of Jesus Christ which was established in Jerusalem? Unsaon natong kailahan nga ang maong church na bilong o nalambigit or iya kini sa atong Ginoong Hesukristo, no? O sakop kini sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo,
didto sa Jerusalem. Unsa na to sa pagila? Sa ako nang gikaingon dili na to mailhan mga kaigsunan ko ang true church ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyahang pangalan sa karatula o sa simbahan, no? Daghan karong mga pangalan na sa karatula. Ilang gigamit ang ngalan, no, sa atong Ginoo para nga magin gid nila ang kumpiyansa sa publiko aron motuo o makatuo nga iya sa atong Ginoong Kristo ang maong grupo tungod sa maong nga mga pangalan. Dunay Jesus Miracle Crusade. Adunay gitawag nito nga Jehovah's Witnesses, no? Church of the Living God. El Shaddai. Na gitawag na to Jesus is Lord or Elohim. So mga pangalan na mga kaigsunan ko sa Dios, ilang gilambigit diha sa ilang karatula. Ang uban mao nagigihimo nilang nga karatula ang pangalan sa Dios. But wala ko mag-ingon mga igsuon nga kining tanan nga nagdala sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo dili iya sa Ginoo. Ang akong gisgutan din ambot nang ipasabot nga adunay mga katawhan nga magagamit apan dili iya sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang imong karatula mga kaigsunan ko adunay pangalan sa atong Ginoong Kristo, and then ang imuhang mga pagtulunan iya sa atong Ginoong Kristo, will and good iya hana sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan ko. But sa ako nang gikaingon kung ang pangalan ra nimo ang iya sa Ginoo pero ang imuhang mga doktrina iya sa tao, worst among all kung ang imuhang doktrina iya sa demonyo, dili gid na pwedeng maiya ni Kristo, no? Dinhi sa Salmo 139 bersikulo 20 adunay gihisgutan dinhi mga kaigsunan ko ang pulong sa Dios. Kaya sa mga pasipala na nagsulti sila batok kanimo og ang imong mga kaaway nagagamit sa ngalan mo sa walay katapusan. Matupad ni Salmista David, pulong sa Dios. Adunay mga katawhan nga nagagamit karon sa ngalan sa Dios. No? Ang imong mga kaaway nagagamit sa ngalan nimo. Jesus in chapter 24 of Matthew verses 4 and 5, adunay usa niya ka warning, severe warning mga kaigsunan ko para kanato. O kanila mitubag si Jesus nga nagaingon, magbantay kamo nga walay magpahisalaag kaninyo. Verse 5, kay daghan unya amo nga dinala ang akong ngalan, Jesus Christ. Magdala na og Jesus, no? The most safest way, sultihan ko kamo mga kaigsunan ko. The most safest way to determine if a certain church or denomination belongs to the true church of our Lord Jesus Christ ay wala sa pangalan, kundi ana sa iyang mga pagtulunan. This is the most safe or the safest way, the most accurate one, so that we can determine if this church belongs to our Lord Jesus Christ or not, is by its doctrine, by its teachings. So mga kaigsunan ko kigalaan, maingon nga ang prutas maila nato pinaagi sa ilang mga bunga sumala pa sa atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 6, ingon usab ni ana maila nato ang church nga iya sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa iyahang mga doktrina. We will know churches that belongs to our Lord Jesus Christ by its doctrine. John chapter 7 verse 17, matud pa sa pulong sa Ginoo, ang buot magabuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon ko nga pagbuot. So matud pa mga kaigsunan ko ni Jesus, atong mahibaloan, atong mailhan ang usa ka pundok kung iya ba kini sa Dios pinaagi sa iyahang mga pagtulunan. Mahibalo kung ang akong gitudlo gikan pa sa Dios. So ato may baluan pinaagi sa mga pagtudlo kung ang maong pundok iya ba sa Dios. Granting mga kaigsunan ko, nasayra na nato nga kining mga pundoka iya sa atong Ginoong Kristo, regardless sa name mga kaigsunan ko, kundi sa mga doctrines ni niya. Granting, no? Ang pangutana mga kaigsunan ko, asa man ni ining mga pundoka, asa man ni ining mga pundoka ang iya sa Dios o ngano nga daghan man kini sila nga ang gitukod sa atong Ginoong Kristo usara man gyud sa ako nang gikaingon mga kaigsunan ko. Ang gitukod sa atong Ginoong Kristo tinuod nga isa ra gyud. Mingdaghan kini tungod sa gitawag nato nga rapid or great persecution sa early churches. Nga miresulta kini og favorable mga kaigsunan ko ngadto sa pagdaghan sa magtotoo hangtod daghan ng mga kasimbahanan nga natukod sa panahon ni Apostol Pablo. Granting nasayra na nato kining mga
simbahan nga iyahan sa atong Hesus Kristo pinaagi sa iyang mga pagtulunan. Pangutana, nganong nidaghan nganong daghang denominations, no? Ipadayon nato ang maong pangutana, nganong nidaghan ang denominations nga isa ra man tong gitukod sa atong Hesus Kristo. Sultihan ta mo mga kaigsoon kong higalaan, moabot ang time nga kining daghan kaayo nga mga denominations mga kaigsoon nga iya sa atong Hesus Kristo tungod sa dili tungod sa karatula kundi tungod sa iyang mga doktrina, i-gather ning tanan sila sa Ginoo from four corners of the world. Ako basahan na Mateo 24:30 ngadto sa 31. Mao kini ang mahitabo sa katapusang mga kapanahonan. Og unya magapakita diha sa langit ang usa ka ilhanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa panganod sa langit, inubanan sa kagahom og sa dakong himaya. 31. Og pagasugoon niya ang iyang mga manulunda, pinaagi sa makusog na tingog sa trumpeta og ilang pagahipuson ang tanan niyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa upat ka tumoy sa langit ngadto sa usa. He will gather, time will come if we will study eschatology. Time will come, kining daghan nga mga churches nga atong gikalibgan mga kaigsoon kong kahigalaan. Time will come nga kini silang tanan tigumon na sa Dios sa panahon sa pagbalik ni Kristo. No, during the rapture, iya kining lalinon silang tanan. Right there and then, listen to me, Sir Kim Pang, no? Right there and then, during this time when Christ shall come during the rapture, right there and then, no? This verse kay magigamit sa Matthew chapter 10 verse 16 will come to pass or shall come to pass. Mapulfill na kini mga kaigsoon. Actually, kanang Matthew 16 mga kaigsoon ko, usa kini siya ka propesiya sa atong Ginoong Kristo. Diin ni miingon siya, "And other sheep I have which are not of this fold." Adun ako'y mga karnero o mga tupa nga wala din ini nga fold. Moabot ang panahon nga ako ni silang gadiron tanan, no? Unya mahimong usa na lang sila kadako nga fold og mahimong adunay usa na lamang usab ka magbalantay kanila. And this will happen when Christ shall come. So ang tanang mga katawon, tanan nga mga churches, regardless sa names o sa mga karatula mga kaigsoon ko, as long nga nagbaton ka sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, iya ka sa atong Ginoong Kristo. 2 versikulo 9. Bisan kinsa nga nagauna apan wala magbaton sa pagtulon-an ni Kristo, dili na iya ni Kristo. So sa to pa dili paunahay o paulahi ay kundi pahaumay o pasibuay sa mga pagtulon-an sa atong Ginoong Kristo, ma-determine o ma-classify nimo ang isa ka simbahan nga iya sa atong Ginoo pinaagis mga pagtulon-an mga kaigsoon kong higalaan. Bisan kinsa nga wala magbaton sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, dili iya sa atong Ginoong Kristo. So importante kayo ang pagtulunan. Sa ako nang gikaingon kining Juan 16 mapulfill na ni siya mga kaigsoon ko nga tigumo na sa Dios ang tanan niyang mga tupa. Unya siyempre ibutang niya kini sa usa ka fold dito sa langit, unya adunay usa na lamang niini nga magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. So mga kaigsoon kong higalaan, medyo nitaas ang atong diskusyon no, kabahin na sa mga pangutanan ni Sir. Daghan pa man ta kog hisgutan, pero medyo nitaas na mga kaigsoon ko ang oras. Masig di na ni makaya sa ato ang gadget ang pag-accumulate sa ato ang message dinhi lamang sa kukutob, and I hope nga adunay inyo nakuha nga mga pagtulunan gikan ni ining maong pangutana sa atong igsoon gipadangat nga rin nato. Wa tay mabasa nga nisugo sa nagsugo ang atong Hesus Kristo maghimot tag kaugalingong mga pundok, ang yang sugo manglakaw lang. Karon agi resulta sa pagpanglakaw may daghan ang mga kasimbahanan, ilabi na nga si Pablo mga kaigsoon ko nakabig na sa pagka-Kristiyano. Daghang mga kasimbahanan nga natukod. Pero kining tanan mga kaigsoon ko nga mga kasimbahanan, mahimo kining usa inig abot sa kapanahonan. Gitawag kini siya nga universal church. Adunay gitawag nato nga local church, adunay gitawag nato nga universal church. Adunay usa lamang ka universal church ang gitukod sa atong Kristo, o ang tanang nagdawat kang Kristo membro sa universal church. Ang tanang nga naghinulsol sa iyang mga sala, ang tanang nga nangalagad sa Ginoo mga Kristo, tanan nga mga born again Christians. Hallelujah. So sakop na sila sa universal church. Kining universal church mga kaigsoon ko, bisan asa ni nga sulok sa kalibutan, bisag asa ka unsa nga lahi nimo, so apil ka sa universal church. Pero ang local churches, lahi-lahi ta og local churches. Pero usa ra gyud ang universal church, ang church sa atong Ginoong Kristo nga nagcompose sa tanang mga magtotoo, nagdawat kang Kristo as their Lord
and Savior. So din ko kutob, God bless everyone and thank you for watching. Wala pa ka makasubscribe sa akong channel, mga kaigsunan kong kikilan, please do subscribe. Doon na kay daghang makuha ng mga pagtulunan dinhi niini nga channel. God bless us all.